Galansyara, sabi ni Gina. Ang sa akin, ng mga moment na yun, ang una ko naisip nun eh, ano yun eh, naawa ako eh. Naawa ako sa kanila. Pero ganun talaga eh. Charge to experience nga eh. Hindi mo malalaman. Hindi mo naman malalaman ng resulta kung hindi mangyayari talaga yung mga ganun eh. 'Di ba? Sino ba naman mag-aakala na hindi ka mababayaran? Kung alam kong hindi ako mababayaran, hindi ko sinakay 'yon. 'Di ba? Kung alam ko na hindi ako nila babayaran, dapat nung umpisa pala nag-video na ako kahit masama pakiramdam ko. Eh wala eh, kang kampante ako noon eh na mababayaran ako eh. Kaya lang talaga yung matanda na ano nila magiging ama, hindi talaga nagpakita. Hayaan mo na bro, may balik na maganda yon sa'yo. Kaya hindi ko naman iniisip kasi na ano yun eh, na talagang hindi nila ako mababayaran. Ganun talaga nangyayari. Pero thankful pa rin ako kasi yung boss ko naintindihan niya eh. Kasi yung senaryo, pinakinuwento ko naman sa kanya. Alam naman ng boss ko na hindi ako inaabot ng ganung alas 9 ng umaga ha. Inumaga ako, grabe. Sa kalsada. Yung partner ko no, naghihintay na sa akin. Hindi naman nakasimangot. Nagtataka lang bakit daw parang tanghali na ako. Kinuwento ko kagad sa kanya bakit ako tinanghali. Sabi ko, may nagka-problema. Na-disgrasya ako ng pasahero ko, hindi ako nabayaran. Ubus pati gasolina. Naintindihan niya naman eh. Kaya pinakarga ng boss ko yung ano, tapos yung taxi nilinis kagad. Tapos diniretso biyahe na kagad yun ng partner ko. Yun yung nangyari. Tapos ano yun, kinuwento ko sa kanya, pinakita ko yung video, nag-blatter ako. Yung conversation namin ng dating amo na gano'n, kaya pala gano'n nangyari, inumaga ako. Bait pa rin yung boss ko sa totoo lang. Ayun ang nangyari. Hayaan mo na bro, may balik na maganda yan. Kaya nga bre, ano, Bear, papasalamat na lang ako sa kanila. Sana mag-ingat sila kahit papaano. Alam nyo ba, naiinis ako sa dalawang yun eh, kahit papaano eh. Yung hindi ka man lang ano, sinabihan na, kuya, pasensya na talaga kuya, wala talaga kami pambayad. Yun yung nakakagilty doon, yung parang umalis lang na walang paalam. Siyempre, nagtaka ka rin, nag-worry ka din sa dalawang tao na yun. Baka mamaya pinatay yun, tapos madamay ako, wala akong kaalam-alam, di ba? Yun yung ganun eh, yung senaryo. Hindi mo masabi. Tapos yung barangay na pinuntahan ko pa, ano, hindi ma-review yung CCTV. Nire-renovate kasi yung barangay. Shoutout sa barangay na yun, grabe. Inaayos yung ano nila, yung kanilang barangay hall. Kaya hindi ma-review yung mga camera. Ganun ang nangyari. Tapos eh, minsan naiisip ko pa rin yan eh, pagka nasa biyahe ako. Pero wala na eh, nangyari na nang dapat mangyari. Ganun senaryo. Ang nakakatawa lang doon sa dalawa na yon, napakalakas ng loob nila, no? Pumupunta sila sa Manila. Kasi nagkwento sila eh. Taga Mindoro sila na lumuwas ng Manila. Nagtrabaho sila una sa Cubao. Kinakwento pa nila yung senaryo nila eh. Tapos, nung hindi nila magustuhan yung amo nila, dahil ang liit ng sweldo nila sa Cubao, lumipat sila sa Santa Rosa, Laguna. Doon sa Santa Rosa, Laguna, ang liit daw ng sweldo kasi provincial rate daw. Tapos eh, yun nga, may nag-offer sa kanila na magtrabaho sa Pampanga, mas maganda daw yung offer sa kanila. Ang problema naman, ayun nga, wala silang pera. Naubos yung pera nila sa kakatravel. Ang natira daw sa kanila ng 800 naubos pa. Tapos pinangkain nila, ganyan-ganyan. Hanggang sa natulog daw sila sa ano, sa terminal ng bus dyan sa Santa Rosa. Kinabukasan, yun na nga, nag-book sila sa akin. Grace, thank you. Grace A. Castillo. Thank you so much. Diba? Ganun yun ang nangyari. Oh, ano na nangyari? Gina, thank you ah. Lucy Warren, thank you so much. Bear, thank you. Pahinga tayo ngayon hanggang bukas, hanggang sa Makalawa. 3 days.
Oh, di ba? Naglablab